So this morning, are we ready to receive the Word? Are we excited for the Word? Amen. So, I'm so happy to be back. So, masaya naman po mag-travel, kaya nakakapagod din. Ayan. Pero masaya naman po. Dubai is beautiful. But you know what? Sabi ko nga sa kanya, magandang Dubai. Sobrang ganda. But may mas maganda pa doon. Yung mga taong kaharap ko nung last Sunday, I was ministering to them. Sabi ko, kasi kayo blood-bought, paid by the precious blood of Jesus. Amen? And that goes the same with all of us. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Wala na mas gaganda pa sa atin. Amen? So today, this morning, we're going to talk about God's promises. Sabihin natin lahat, God's promises. Or the promises of God. Ayan. So this is actually part 1. Part 1 pa lang po to. It serves as an introduction. But we will learn so much already for today. Okay, so we will turn to 2 Peter chapter 1, 1 to 4. Ayan po. So si Peter po nagbabasa at alamin natin kung sino po ang kausap niya dito. No? And it will clarify a lot of things. So sabi po dito, Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ. Tapos yung kausap niya ito, to those who have obtained like precious faith. Kumbaga, katulad ng faith natin, precious din. Sino kaya ito mga to? So, bigyan ko na kagad kayo ng sagot. Ito po yung mga dating Gentiles. Kausap niya, dating Gentiles tulad natin, mga hentil tayo, kaya lang naniwala na tayo kay Jesus Christ, so tayo ngayon ay mga believers na, mga saints na. Okay? So, yun po ang kausap niya. So, to those who have obtained like precious faith with us. Sino tong us? Us, he's referring to himself at yung mga kasama niya. So, sino po yun? Mga dating Hudyo, alright? But now, they are believers of Jesus Christ. Okay? So, I just want you to see the whole picture. To those who have obtained like precious faith with us, this are the Gentiles, and us, the Jews, by the righteousness, sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, and Savior, Jesus Christ. Anong kanyang mga salita? Grace and peace be multiplied to you. Sabi mo sa katabi mo, grace and peace to you. Ayan, napaka-importante po niyan. Grace and peace to you. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. Sa pamamagitan ng kaalaman patungkol sa Diyos and of Jesus our Lord as His divine power has given. Ibibigay pa lang o binigay na? Binigay na. This is past perfect tense. Has given to us all things. Sabihin natin lahat. Lahat na. Lahat na binigay. Amen? All things that pertain to life. This is your physical life. And godliness, to your spiritual life. Okay? Through, paano? Through the knowledge of Him. Very detailed po itong passage of scripture na to. Sinabi na lahat ng meron ka at pati kung paano mo matatanggap. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. By which, through the knowledge of Him, by which have been given to us exceedingly. Sabihin natin lahat, exceedingly. Sukdulan po ang binigay sa atin. Sukdulan and then great and precious promises. So sa knowledge of God and His Son Jesus Christ, nakapaloob po dyan ang mga pangako niya. Mga pangakong exceeding and great and precious. Yan po ang description sa mga pangako sa atin ng Diyos. That through these precious, great, and exceeding promises, you may be partakers. You may be participants. You may be, kumbaga, kalahok kayo. Saan? Kalahok kayo sa divine nature. Kaninong divine nature? The divine nature of God and Jesus. Sa pamamagitan ng mga pangakong ito, kalahok kayo, kasama kayo sa divine nature of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na. Grabe ka, kalahok ka sa divine nature of God. Having escaped, i-escape pa lang o na-escape na? Na-escape na. Having escaped, that is already past perfect tense. Having escaped the corruption that is in the world through lust. When you believe in the Lord Jesus Christ, you already escaped ang kabulukan ng mundo sa pamamagitan ng lust.
Right? So, na-escape na po. Hindi natin i-escape pa lang. Na-escape na po natin ever since we believed in the Lord Jesus Christ. Amen? Are we happy about that? Yes. Hindi ka kasamang mabubulok ng mundo. Amen? Parang hindi kayo nag-agree. Amen? Amen. Okay. So, dalawang questions ang kailangan natin sagutin muna. Right? As we start. Why? Because there are some preachings today, not actually preachings, but some people who are causing division. And dapat hindi ito pinag-uusapan eh. Kaya lang, dahil they came up with this idea that Peter's message and Paul's message are different, iba daw ang gospel nila, at dapat daw po ay si Paul lang ang pinakikinggan natin, si Peter, hindi dapat, okay? Ay nagkakaroon po ng division sa church. Now, some of you may not be aware of this, but some of you are, okay? But it's my job as your pastor to always remind you of these kinds of teachings na mali. So sa mga scripture, at least 2 scriptures na babasahin natin, o nabasa natin yung isa, ay magkakaroon tayo ng proof na si Peter po, kumausap ng Gentiles, alright? Nag-share ng gospel sa kanila at naniwala sila at naligtas sila. Ganon din po si Paul. Why? Because they preach the same gospel. There's only one gospel. It's the gospel of grace. Amen? So, again, sabi dito ni Peter, like precious faith to those who are of like precious faith. So sino itong mga to? Ito po ay mga Gentiles. Dating Gentiles, ngayon nanampalataya na, kaya kapwa o kaparehas na natin ng faith, sabi niya. Kaparehas na natin, katulad sa atin. Sino daw sila? Sila po yung dating mga Hudyo na ngayon naniwala na. Alright? Naniwala na kay Kristo. So, ka-faith na natin ang mga Gentiles, sabi po ni Peter. Okay? So, ito po refers to us. Tayo rin po ay tinatawag ng mga hentil. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka dati. Okay? But ever since you believe in the Lord Jesus Christ, you are now believers. You are now called children of God. You are now called saints of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Malinaw po ba yon? So sila naman po, sila po yung mga Hudyo, tinatawag silang proselyte Jews. Ibig sabihin nun, mga nag-convert. Dating mga Hudyo, pero ngayon, believers of the Lord Jesus Christ. Okay? And both were saved by the gospel of grace. Alright? They all believed in Jesus Christ, and by grace, through faith, they are saved. We are saved. Amen? Iisa lang po ang mensahe. So another reference, I'll give you another reference, Acts 15, 6-9. Ito po napakalinaw. So ang background po nito, si Paul at si Silas bumalik dun sa kampo ng mga disciples. Alright? And then sabi niya, ano nyo ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga hentil? So kinakwento nila kung paano sila na-convert. And so, medyo nagkaroon ng dispute kasi sabi nila, yung mga Gentiles, may mga ginagawa pang ganito. Tayo mga Hudyo, hindi natin ginagawa yan. So, they needed to be settled. So, ito po ang background, no? So, sabi dito, and the apostles and elders came together for to consider of this matter. Kasi nga may dispute. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, you know that a good while ago, God made choice among us. Gumawa daw ng desisyon ang Diyos. That the Gentiles, sabihin natin ulit, Gentiles, by my mouth, sabihin natin lahat, by my mouth. Whose mouth? By Peter's mouth. Amen. So, ang mga Gentiles daw, sa pamamagitan ng bibig ni Peter, right, should hear the word of the gospel and believe. Amen? So, si Peter nag-minister din sa Gentiles. Napakinggan nila ang gospel at naniwala sila. Amen po ba? So, that is one of the biggest proof to show you that Peter can minister to the Gentiles, they will hear the gospel, and they will believe. Amen? So, hindi masama na makinig kay Peter. Now, bakit mo sinasabi yan, Pastora? Kasi po, baka hindi kayo aware, may nagtuturo, hindi daw dapat nakikinig kay Peter. Kay Paul lang daw dapat makinig. Huwag daw kay Peter. Ginagawa nila ng division, maski si Peter at si Paul.
Alright? At nangyari na po yan dito sa church natin. May ilan po na nagtuturo niyan. So, ngayon, wala na sila. Pero, nandito sila dati. Okay? So, nung hindi kami nakinig sa kanila, sila lang po nag-exit. No? So, anyway, that happens to many churches. But as your pastor, I need to warn you of that because they still post on Facebook. They may be your friends. At pwede kayong ma-confuse. Bakit sinasabing hindi na daw tayo makikinig kay Peter? Sa church namin, nasa Book of Peter kami. Di ba? So that can serve as a confusion. That's why I tell you, by the verses, by text, you can have proof na si Peter nagsalita sa mga Gentiles by his own mouth that they should hear the gospel and believe. Amen po ba? So yes, Peter's primarily in charge or assigned to the Jews. But he's not exclusively for the Jews. Si Paul din, primarily, ang kaniyang assignment ay Gentiles, but not limited to the Gentiles only. Even Paul taught to the Gentiles, they heard the gospel and they also believed. Amen? Para lang may order. Diba? Kasi minsan baka magkasapawan o kaya hindi magkaintindihan. Pero yun lang ang primary, pero hindi po limited. Okay? So this is a very good text to use for those people who keeps on insisting, huwag kayo makikinig kay Peter, kay Paul lang. Okay? So nagkakaroon po, at bukod pa doon, marami pa silang tinuturong iba. But this is a text, a verse from the Bible that proves to us that you can listen to Peter because Peter and Paul served and preached the same gospel. Amen? And God, sabi dito, sabi ni Peter, and God, which knoweth the hearts, bear them witness. Saksi pa mismo ang Diyos. Anong ginawa? Giving them the Holy Ghost. So yung mga Gentiles received the Holy Ghost, even as He did unto us. Katulad ng ginawa sa ating mga Hudyo, sabi ni Peter, ginawa rin po sa mga Gentiles. And put, look at this, sobrang linaw na to, and put no difference between us and them. Wala nang difference between Jews and Gentiles in Christ Jesus. Alright? And then sabi dito, purifying their hearts by faith. So by the hearing of the gospel, their hearts were purified by faith. Amen? And then let me add this, wala na po yan sa screen, but this is one more verse below, Acts 15:11, tandaan nyo na lang po. But we believe, sabi ni Peter, we believe, tayo mga Hudyo dati, we believe that we shall be saved, okay, through the grace of the Lord Jesus in like manner as they. So, tayo naligtas or maliligtas through grace of the Lord Jesus Christ. Tulad ng mga hentil, ganun din po sila naligtas. So what is that telling to us? Iisa lang po ang gospel na napakinggan ni Peter at tinuturo ni Peter at ni Paul. Ganun din po ang napakinggan ng mga tao. Gentile or Jew, iisa lang. Amen po ba? So you can settle those people who are trying to teach otherwise, sabihin mo sa kanila, may text para dyan. Ito yon, okay? So basahan nyo na lang po sila. Do not argue with them, just show them the verses. Again, that's in Acts 15, all right? And that's from 9 to 11. Ayan po. There is no difference between Jews or Gentiles, between male or female. Sabihin natin, no difference. No difference in Christ. Kaya ako rin binabanggit yung male and female kasi hanggang ngayon may nagchat-chat pa rin sa akin, Pastora, bakit daw babae ka? Bakit daw babae ang pastor namin? Kasi there is no difference between male and female. Amen? Between Jews and Gentiles, masters and servants, wala pong pinagkaiba yan. In Christ Jesus, we are one in Him. Amen? Iisa lang naman po ang Holy Spirit na binigay sa ating lahat. Iba pa ba ang sa lalaki, iba sa babae? Hindi, iisa lang po. Amen po? So do not believe those people who says otherwise. Stay with the truth. Alright? So now that we are sure kung sino po ang kausap ni Peter dito, we can now continue and find out the good news that Peter has for the Gentiles and for the previously Gentiles and previously Jews. Ano po yung magandang balita na yon? Grace and peace to you all. Sabi mo nga sa katabi mo, grace and peace to you all.
Amen. Same greeting as Paul. Alam niyo ba si Paul, lahat ng greetings niya, sa lahat ng epistles niya, lahat grace and peace. Amen? So, iisa lang po kasi ang tinuturo nila. So, I'm glad that Zach was able to preach on this 2 weeks ago, no? Grace and peace, and you know the power of those declaration, no? Alam na po natin na hindi lang siya basta, hello, hi, hindi lang po siya ganun yun, no? Kundi, these are powerful declaration, all right? And because of this powerful greetings, okay? You can expect a good day. Sabi mo sa katabi mo, expect a good day today. Amen. You can expect answered prayers. You can expect manifestations of your prayers. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, grace and peace to you today. Those are powerful words. Amen. Nakakatigil ng bagyo yan. Amen. Alright. Expect good health. Kasama po yan sa sukdulang biyaya ng Panginoon. Expect good deals. Sabi natin lahat, good deals. Expect safety and protection. Kasama po yan, libreng-libre sa biyaya ng ating Diyos. Expect peace in times of trouble. May trouble ba kayo? Peace, grace, and peace to you. Amen. Expect exabbable grace, exceedingly abundantly above all that you can think, ask, or think from the Lord. Amen? Hindi mo pa nahihiling, nasa iyo na. Amen? Expect abundant provision. Are you expecting abundant provision? Amen. Grace and peace to you. Amen? Just by those greetings, kaya huwag kayong manipis sa pagsasalita niyan sa isa't isa. Kapalan nyo na. Sabi mo ulit, grace and peace to you. Ayan. Nakaka-bloom yan. Nakakayaman yan. Amen? Those are powerful declaration. So, grace and peace to all of us. And sabi pa ni Peter, multiplied to you. Alright? So, meron ka na, pero mamumultiply pa. Paano? Makinig at makinig ng magandang balita. Amen po ba? Magandang balita po ang para sa atin. Alright? So, in the knowledge of the gospel of grace, alright, grace and peace multiplies. Dumadami po yan. Meron na, gusto pa ni Lord, sige pa. Damihan pa natin yan. Alright? Hindi po natin ma-exhaust ang grace at peace ng ating Panginoon. It's inexhaustible. Hindi natin masasagad. Okay? So again, ang sabi po, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. So dapat po, ang word of the gospel is all about God, His love for you, what He has done for you, and it's all about Jesus our Lord, His love for you, and what He has done for you. Yan dapat ang laman ng magandang balita. Lahat ng ginawa niya para sa atin. Lahat ng natapos nila para sa atin. At sa simpleng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, faith rises out. Why? Because faith comes by? Okay, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. The right translation is faith comes out. You already have faith, but it comes out by hearing, and hearing by the Word of God. And you know what happens? Yung faith po kasi parang kamay yan na tumatanggap ng biyaya. Yan ang kamay na tagatanggap. Okay? So pag lagi ka nakikinig, lagi kang tumatanggap. Amen po ba? So nakaupo lang kayo, simpleng-simple. Nakapahinga naman kayo, di naman kahirap. Amen? Simpleng-simple po, malamig ang aircon. Amen? You are totally relaxed, but you are receiving and receiving grace and peace multiplied in your lives. Amen? That is exactly how God wants you to receive. Not working for it, but you resting. Kaya nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na kayong hihilingin pa. He leads me or lets me lie down in green pasture. Amen? Laging green, laging fresh. At gusto niya, lagi kayong tumatanggap. Amen? So mangyayari at mangyayari ang ating mga desires, mga pinag-pray mo, kung alam mo na ang Diyos ay para sa iyo. Kung alam mo ang biyaya niya ay nasa iyo. Amen po ba? The more you know of God and His love for you, ganda ng working ng faith mo. Because faith works by love. It's the love of God that works. Alright? Your faith. Kaya ang ganda po ng takbo ng faith mo.
Sabi muna sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Alright? That will allow your faith to work so well. Amen? So, dito po tayo sa salita ng Diyos, nakakatagpo ng kapahingahan. Hindi pala ako kailangan magpa-impress kay Lord. Love na love pala ako ni Lord. Amen? Alright? So, hindi kailangan natin pagurin ang ating sarili. Hindi ko sinasabi, huwag na tayo magsilbi sa Panginoon. Maganda po yan. Pero dapat ang pagsisilbi dahil gusto mo. Amen? Hindi dahil napipilitan ka. Kailangan kong gawin to eh. Hindi po. Hindi mo kailangan gawin. Gusto mong gawin. Amen? Dahil punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, punong-puno ka ng biyaya at kabutihan ng Diyos, gusto mo lang talagang gawin. Amen? So, in the knowledge of the Father and His Son, Jesus Christ, dito po nakapaloob ang mga pangako ng Diyos. Sabihin natin lahat, pangako ng Diyos. Alright? And if you believe His promises, as we keep on hearing, automatic na po yun. Maniniwala po kayo eh. No? Automatic po, we have faith to receive it. Alright? At makikita mo yan sa buhay mo. Ang sabi po dito, as His divine power has given to us. Naibigay na. Has given, meaning to say, perfect past tense na po yan. Given na po, naibigay na po sa atin ang alin? All things. Sabihin natin lahat, all things. May pangangailangan ka ba? Itong balita ko sa'yo, nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na. Yes, nasa iyo na. Ang alin, pastora? All things that pertain to life. This thing, this life here, pertains to our natural life. Our life here on earth, physical. So, kailangan mo sa pagkain, pangangailangan mo sa pera, pangmatrikula, amen. Kagalingan, amen. Kailangan natin lahat yan. Nasa iyo ng lahat. He has given, by His divine power, has given to us all things that pertain to life and godliness. So, maski yung spiritual life natin, nasa iyo na rin ang lahat. Paano ba lumakad with faith? Paano ba how to walk in righteousness? How to walk in holiness? Okay? Nasa iyo na rin yan. So sasabihin mo ngayon, pastora, asan na? Ito na po yun. Through. Paano? Ito na. Through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So again, it all boils down to having the knowledge. Paano? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Do you see that? So when you have knowledge of God and of Jesus Christ, alam mo kung paano mabuhay ng masaya sa mundong ito. Maski may problema, kaya mong mabuhay ng victorious sa mundong ito. Kahit na may problema, kaya mong lumakad ng hindi nandadaya, kundi in holiness you will walk. By trusting Him alone, you know you will overcome. Amen. Maski hindi mo pa nakikita yung sagot, alam mo may sagot na para sa iyo ang Panginoon. Paano ko nalaman yon? Through the knowledge of Him. And one Sunday is not enough to do that. That's why Sunday after Sunday, we come here together, hindi sa pilitan, kundi dahil gusto mong malaman kung anong meron ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo. You just want to know more and more. Because one Sunday, even 1 year, is not enough to know what the Lord has done for us. It is Sunday after Sunday, we come here to assemble in the name of Jesus Christ and to find out, what has Jesus done for me? What has He died for? What did He die for? Okay? At ito na po ang mga ginawa niya para sa atin. Nakakalungkot po na nasa atin ang lahat. Alright? Feeling pa nung iba, kulang-kulang pa. They feel they are, they don't have it yet. Feeling ko, Lord, kulang pa. Bakit wala pa ako dito? Bakit wala ako noon? Kasi hindi mo alam, nasa iyo na. It's just because you don't know it. But if you have the knowledge of the Lord, and if you believe the word that you have everything already in Christ, then you will walk with confidence. And you will manifest it in your life. Okay? So, katulad po ng credit card. Sino po dito may credit card? Taas ang kamay. Okay, mahiya. Okay lang yan. Basta marunong kayo magbayad, okay lang yan. Huwag niyo palalakihin yung interest niyo. Okay?
So, credit cards have rewards. Alam niyo po ba yon? May rewards yan. Pwede niyo pang redeem ng mga points ng mga gamit yan. Okay? May point system yan that can be redeemed. Meron din pong airport lounge na libre. Alam niyo po ba yan? Alam niyo, sa tagal na panahon, hindi ko alam yon. May credit card ako, pumunta ako sa airport, nakailang airport na akong biyahe. Lagi akong bumibili doon sa, yung mura lang mga stall. Kasi syempre, ang mahal doon, tubig doon, 36 pesos. Yung sandwich na, 1/2 na sandwich na hinati sa 3, di ba, pinaganda lang, di ba? Anong laman? Itlog, tsaka ham na manipis, di ba? Ang mahal noon, 150, ngayon 180 na. Ganun lang, half lang na sandwich yun, ha? Yung pala, may airport lounge na free. Pwede ko palang puntahan yon dahil meron akong credit card. Hindi ko gagamitin yung credit card. Ipe-present ko lang yung credit card. Kasama na po yun sa benefits nun. Amen? Pero kung nung mga panahon na hindi ko alam yon, nagastusan ako. Diba? Sayang naman yung pera. Libre naman pala sa airport lounge. Amen? So, those are the things that happens when you don't know kung anong meron ka. Nasa yun na, nagre-reklamo ka pa. Sabi, mahal naman tubig na to, mahal naman to sandwich to. Libre! Doon sa airport lounge. Sayang, hindi mo alam. Amen? So, it's the same thing with us. If you don't know what you have in Christ, baka reklamo ka ng reklamo, nasa yun na. Alright? Iyak pa tayo na iyak, nasa yun na ang lahat. Asaan na, pastora? Makinig ka pa. So, yung sa katabi mo, makinig ka pa. Because the Word of God tells us He has given, the divine power has given to us all things. Nasa iyo na ang lahat. Amen? All things that pertain to this natural life and even to our spiritual life, He has already given to us. Okay? And so every Word of God is so important. That's why we need to study them. Number 1, bigyan ulit natin ng emphasis, has given na. Tapos na, binigay na. Kaya nga, examinable grace Hindi mo pa nahihiling, hindi mo pa naiisip, naibigay na. Sobra-sobra pa. Amen? Ano pang binigay sa atin? All things. Lahat po, naibigay na. When you realize this, then you can get it. You can declare it. Because faith, comes by hearing, but faith speaks this way. You believe and you speak. Meron na akong pambayad. Lahat ng pangailangan ko, meron na. Hindi ako nagkukulang. Lahat sapat na. Sobra-sobra pa. But if you don't know that, lagi mo sasabihin, wala na naman tayong pera. Wala na naman tayong ulam. Wala na namang bigas. Amen? But if you know what you have, what do you have? All things. Sabihin natin lahat, all things. All things. Meron ka na. Amen? Then you will start speaking that, and that's faith. You believe and you speak. Kasi kung naniniwala ka, lalabas talaga sa bibig mo yan Hindi mo sasabihin, wala na naman. Hindi, meron na. Meron na. Alright? And how? Through the knowledge. Knowledge is the key. You need to know that you've got it all. Hindi lang po sa SM yan, sa Panginoon. You've got it all in Christ. Amen po ba? So pag ito sineryoso nyo, mga kapatid, walang uuwi ditong mahirap. Walang uuwi na luhaan. Walang uuwing may sakit. Amen? Dahil nasa iyo na ang kagalingan. Amen po ba? Walang uuwing may problema dahil nasa iyo ang wisdom ng ating Panginoon. Amen? Do you believe? Amen. Walang uuwing may kabigatan. Lahat uuwi victorious because you know you have everything in Christ Jesus. Totoong naibigay na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Buhat ng tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. That's the truth. Ganun po magregalo, ganun po magbiyaya ang Diyos. Pero the reason why we come together and hear the preaching of the Word is because you need to know what you have. So let me help you. Okay? Let's imagine. Imagination lang to, kaya maliit lang. Small scale lang tayo, yung kaya lang ng isip natin ngayon. Pero mas malaki dito. Just imagine that this whole facility,
ay kasing laki nung wag basket, supot na malaki na galing sa Panginoon. At lahat ng biyaya niya para sa'yo, nandoon. Okay? Sa sobrang laki niyan, sa sobrang dami, you really need to dive in and find out, ano bang meron ako? Ano ba to? Okay, you really have to dive in and find it out. And that's exactly what we're doing. In this church facility, what we're doing is we're finding out what the Lord has already given you so that you can walk in it. Hindi mo na kailangang mahiya kasi nilinis ka na ng Panginoon. Amen? Kung meron man tayong kahinaan, hindi ako mahihiya dahil ang Diyos ang aking kalakasan. Amen po ba? Kung sasabihin ng iba, mahirap ka lang, hindi. Ang alam ko, mayaman na ako kay Kristo Jesus. Kung may sakit ka, sasabihin mo, meron na akong kagalingan kay Jesu Kristo. Amen? So this is a big, kasi laki na muna ng church natin, pero kulang pa to ha. We're trying to find out what we have in Christ Jesus. And that is through the preaching of the Word. Amen? So, hindi ka magkukulang, hindi ka rin kulang-kulang. Amen po ba? Dahil kay Kristo, tayo ay kumpleto na. Everything was already given to us. Naniniwala po ba tayo? I believe this, and this is my reality. You know what? I believe the Word of God more than the things that I can see. You have to come to the point na mas pinaniniwalaan mo ang sinabi ng salita ng Diyos kesa sa nakikita mo. Kesa yung laman ng pitaka mo, naniniwala ko, mayaman na ako kay Kristo. Kesa sa nararamdaman ko, naniniwala ko, magaling na ako. Amen? And you know what? It manifests in our life. Yung word na manifest, ginagamit ngayon yan sa secular world eh. Yung parang sa mga, ano ba tawag sa ganyan, yung mga New Age. Pero hindi to New Age, okay? This is about believing, all right? Believing the Word of God and you see it in your life. Amen po ba? If the Word says it, that settles it. Wala akong pakialam kung walang laman yung bank account ko. Ang panininiwalaan ko, mayaman na ako kay Kristo. Amen? My confidence is in Christ alone, not in the things that I have. Okay? No questions asked. Yan na po ang buhay natin. Yan po ang buhay Kristiyano. We see things from the Word of God, not in the physical things. Amen po ba? Alright? Kasi po, ang mundo po, iba po mag-isip. Dati tayong galing doon, praise God, nilabas na tayo ng Diyos sa mundo. Ang binibigay sa atin ng Diyos ngayon, magandang balita. Sa mundo po, bibigyan tayo ng mga kasinungalingan, alright? At masasamang balita. And the mind, kung hindi to train sa salita ng Diyos, will always agree with the world. I heard that science found out that the brain is negative by default. Narinig niyo po ba yon? Siguro sa mga reels na napapanood nyo, ang brain daw po is negative by default. Okay? And this is from Google. Kaya ko lang po babanggitin to para makita nyo ang tingin ng mundo. Okay? But I don't believe this. Pinapakita ko lang po sa inyo. So from Google, sabi po doon, our brains have been hardwired to focus on the negative. Traced back to prehistoric days, primitive man had to be able to register threats to avoid danger and increase survival rates. So yan po ang narrative ng mundo, yan po ang description ng mundo sa utak natin. Napaka-negative daw talaga. Di ba, mga tao mas madaling maniwala sa negative. Di ba? Mas hindi nga, ganun nga siya, ganun. Di ba, mas nakaka-captivate ang tao. Okay? So, maybe that was true about us before. Kasi na-train tayo ng mundo eh. Pero hindi ako naniniwala na ang Diyos ginawa tayong negative in our thinking. Okay? Tingnan niyo po ang mga toddlers. Gumagapang yan, di ba? Maski isusubo sa bibig eh. Ipis, butike, di ba? Maski bakit? Wala siyang takot eh. Di ba? O ano pa gagawin yan? Makakita ng kordon, hahawakan eh. Yung ibang sa inyo matatanda na, ayaw humawak ng kordon. Bakit? Natatakot ako, negative na. Pero ang babies, walang takot. Lahat ng butas ng bahay niyo, pwede niya isut-sut yung kamay niya doon. Bakit? Walang takot. Amen? Kasi hindi ginawa ng Diyos na negative ang isip ng tao. Amen?
na-train na lang ng mundo. The world wants us to be on guard. The world wants us to be trained in the negative. But we, sabihin natin lahat, but we have been given the mind of Christ. Amen? Ang kaisipan na po ni Kristo ang binigay sa atin. Pastora, paano ba yung kaisipan ni Kristo? Basahin mo ang Bible. Ang Bible po, ang salita ng Diyos, ang kaisipan ni Kristo Jesus. If your mind is aligned to the Word of God, you are using the mind of Christ. So we just have to choose the mind of Christ. Pwede tayo lumakad sa kaisipan ng mundo, pero ito naman sasabihin ko sa iyo, bakit ka naman lalakad doon? Meron ka namang kaisipan ni Kristo. Amen? Use the mind of Christ. We have been given the mind of Christ. So I do not believe that God made us negative thinkers, that our brains are wired negatively, but the world has trained us to do that, no? So the world trained us not to be at rest. Lagi tayong stress. Kailangan gawin to, kailangan matapos to. Yan po, ang laging turo sa atin ng mundo, no? Pero we are totally new. Sabi mo nga sa katabi mo, I am totally new. Diba? Ibahin mo ko, bago na to. Change me. Diba? Bago na to. We do not have a negative or positive mind. Let that sink. We do not have a negative or positive mind. We have the mind of Christ. Iba po ang positive mind sa mind of Christ. Ang positive mind, pwede kasing mali. Sabi mo, mandadaya ako sa test, hindi ako mahuhuli. O positive pa rin yun, di ba? Positibo siya, hindi siya mahuhuli. Pero hindi ibig sabihin, mabuti yun. Ang mind of Christ ay ganito, hindi ako mandadaya because I have the wisdom of Christ. Amen? Do you see the difference? So don't say, and don't settle for positive thinking. We have been given the mind of Christ. The mind of Christ is according to the Word of God. At then according to the Word of God, lahat nasa iyo na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lahat nasa iyo na. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kayo maniniwala na wala ka. Yan ang sinasabi ng mundo sa atin, wala ka pa nito, kulang ka pa nito. Ang sabi ng Diyos, lahat nasa iyo na. Lahat ibinigay na sa iyo. Amen? And that will cause you not to complain anymore. Hindi ka magreklamo, magpapasalamat ka. Lord, salamat. Naniniwala ako. Lahat nasa akin na. Kasi nasa atin na, hindi pa natin mapasalamatan. Because we don't know about it. But praise be to God, now you do. Sabi mo sa katabi mo, now you do. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo ng lahat. Amen? So paano, Pastora? Through the knowledge, kaalaman of God and Jesus Christ. Alright? Just by simply hearing and hearing by the Word of God, you know that you have everything in you today. That is why the Lord does not want us to forsake the coming together or the assembling of ourselves together. Encouragement to sa inyong lahat. Hindi ho tayo pumunta dito dahil napipilitan tayo. Gusto nating pumunta dahil kailangan natin malaman kung ano na ang meron tayo kay Kristo Jesus. Amen? So don't say na, hindi, Pastora, kaya ko naman. Maski mga 1 buwan ako hindi pumunta. Kayang-kaya ko to. You know what? You're trusting yourself. You're trusting your flesh. Ang sabi na salita ng Diyos, do not forsake the assembling of yourselves together. Amen? That's another example of trusting yourself versus trusting the Word of God. Hindi, Pastora, kaya ko yan eh. Matibay naman ako, dami kong word. But the Word of God says, do not forsake the assembling of yourselves together. Amen? I trust the Word more than I trust my flesh. My flesh says, mayabang ang flesh eh. Kaya ko yan, Pastora. Hindi ako maliligaw. Oh, promise. Kaya ko yan. Flesh mo yan eh. Ang sabi na salita ng Diyos, do not forsake. Do not. And that's an encouragement. Pag-ibig yan ng Diyos para sa'yo. Hindi yan galit, hindi yan reprimand. It's God, try to remind you, do not forsake it. Because you need to know what you have already in your life.
at hindi ka na magkukulang. Amen po ba? So Sunday after Sunday, let's come here together in church. Pastora, absent ka last Sunday. Hindi, nagturo po ako sa church sa Dubai. Alright? Faith Center Dubai. Kung sakali mapupunta kayo doon, pumunta po kayo doon. And ma-share ko lang po sa inyo that when I minister there, Dubai is a beautiful place, really. Dami nilang pera talaga. But, the highlight of my trip, let me share with you, is when this lady, after the service, promise, sa ganda ng Dubai, ito pinakamaganda. Lumapit sa akin yung lady, at after I shared the Word of God, I shared to them their grace gifts, no? At sabi niya sa akin, matagal ko na siyang kilala, mga 20 years or more. Pero nagkita kami doon. Sabi niya sa akin, ngayon lang kita narinig magturo. Sabi niya sa akin. So sabi niya, hinawakan niya yung kamay ko. Na-bless ako. Nangingilid po ang kanyang luha. Sabi niya sa akin, kasi ang tagal ko ng assistant sa asawa ko. Kasi po, siya po ay asawa ng isang minister. Pero ngayon ko lang na-realize, na yung grace gift daw sa kanya ni Lord, katumbas lang din po nung grace gift ng asawa niya. Yung asawa niya na nagmi-minister sa pulpito, pero siya nagmi-minister sa upuan niya. Katabi niya si sister nagkukwento lang ng problema at siya nakikinig lang at nakikinig at nagbibigay na encouragement. Alright? So kala ng mga tao, chismosa lang siya. Kala, marites lang siya. Sorry sa mga marites. Marites lang siya. Pero ang totoo, may gift of encouragement siya. May gift of mercy siya. Ngayon niya lang daw na-realize, may saysay yung ginagawa niya. She was ministering Jesus to that person. Kasi all her life, sabi niya, assistant lang ako sa asawa ko. And she was so happy. And for me, that was the highlight of my trip in Dubai. The Word set her free. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! So in the knowledge of Jesus Christ, in the knowledge of God and what God has given you, na-set free siya. Amen? Malayang malaya. So praise be to God. And balik po tayo sa message natin. By knowing about God and Jesus, alright, we partake of the divine nature. Sabi po dito, by which have been given to us exceedingly, dito po sa knowledge natin, sa Father at kay Jesus, by which we have been given exceedingly great and precious promises. Nakapaloob po sa information, sa knowledge of God and Jesus, ang mga pangako niya. Alright? That through this, look at this, that through this, you may be partakers, participants, or kalahok kayo ng ano? Ng divine nature of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na. Wow, may divine nature ka? Oo naman, bakit hindi? Diba? As Christ is, so am I in this world. Paano yun mangyayari, Pastora? When you hear the promises, you believe them, you start walking in them. Alright? Bigyan ko po kayo ng example. Alright? Pero bago yon, importante po talaga, alam nyo ang pangako ng Diyos. Okay? Napakadami po niyan sa Bible. Kailangan alam mo ang pangako ng Diyos. Kung hindi, para kang si Mr. Smith. This is another illustration. Alam na to ng matatagal na taga-Faith Center, pero sa mga bago, dahil marami tayong bago dito, this is a very good illustration. Si Mr. Smith has his family somewhere in Chicago. Malayo po yun eh. Saan siya nandun. At ang paraan po, back then, ng mga travel is that they have to board a ship. And 4 na araw daw po para siya ay makarating doon. But dahil siya po ay kapos, siya po ay nag-ipon muna para makabili ng ticket. So finally, he bought a ticket after some hard work. Okay? And then may isa pa siyang problema. Sabi niya, pagdating ko doon sa barko, wala naman akong kakainin. Sabi niya ganun. Di bale, mag-iipon pa ulit ako, bibili ako ng tinapay, tsaka dilata. Okay? Konting tubig, okay na yon. Aabot na ako dun sa pamilya ko. And so, finally, he was able to get some money, bought food for himself, at pagtapos nag-board na siya ng ship. So, every time na dadaan siya sa dining area, nagugutom na siya, alright, sabi niya, kakaingit naman itong mga taong to.
Sarap ng kinakain nila, di bale, makakarating naman ako. Kakainin ko yung baon ko. So pupunta siya sa kwarto niya, dala niya yung dilata, dala niya yung tinapay, doon siya kumakain mag-isa. So nangyari yun, tanghalian, merienda, dinner, alright? Lagi siyang pumupunta sa kwarto niya, inggit na inggit siya doon sa mga taong kumakain sa dining area. And then finally, the 4 days was over. Dumaong na ang barko. Amen? And then this captain, kinakamayan niya lahat yung mga sumakay sa barko. Okay? So, isa-isa yon. Finally, dumaan si Mr. Smith. Sabi niya, Mr. Smith! Sabi gano'n ng captain, did we do anything wrong? Meron po ba kami kasalanan sa inyo? Sabi ni Mr. Smith, wala naman po. Bakit po? Kasi hindi ko kayo nakikita sa dining area. Bakit hindi kayo sumasalo sa pagkain namin? Sabi niya, hindi po, Captain, kasi ang totoo niya, nag-ipon pa ako para sa ticket ko. Tapos, nag-ipon din ako para sa makakain ko. Wala po akong perang extra para sa mga ganyang klaseng pagkain eh. Masyadong mamahalin yan. Sabi nung kapitan, Mr. Smith, ba't yung ginawa yan? Hindi mo ba alam? Yung ticket na binili mo, kasama na ang almusal, ang merienda, ang tanghalian, ang merienda, ang gabihan, may midnight snack pa. Bakit niyo po ginawa yan? Sabi niya, hindi ko alam eh. Di bale, nakarating naman ako. Yun na lang ang kanyang logic doon. Okay? But the thing is, what a sad story. Kasama na pala ang lahat-lahat sa binigay sa atin ng Panginoon. Tapos yung iba papasok sa langit, pagapang. Sasabihin niya, nakarating din ako, San Pedro. Sasabihin ni San Pedro sa'yo, nangyari sa'yo? Ang hirap ng buhay sa mundo. Hirap. Grabe, gapang. Okay? Pati pagiging holy, napakahirap. Sabihin ni San Pedro sa kanya, hindi mo ba alam? Dahil sa Panginoon, binigay niya na ang lahat para mabuhay ka ng maayos, ng mapayapa, at hindi ka kailangang gumapang para maging holy lamang. Sayang na sayang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Dapat alam mo kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo kung ano? Lahat ng bagay binigay niya na sa ating lahat. Amen? You just have to know it. Paano? Makinig at makinig ng salita ng Diyos. Kailangan mong mapakinggan. Kaya hindi ho natin makukuha na 1 linggo. Intro pa lang to eh. Next week, iisa-isahin natin yung mga promises. But it's so good to know the promises of God. Look at Philippians 4:6. Tingnan nyo to. You know this verse? Pero nakapaloob dito ang pangako ng Diyos. Ang sabi dito, be anxious for nothing. Huwag ka daw mag-alala. Sabi mo sa katabi, huwag ka mag-alala. Okay? Be anxious for nothing. Ni isang bagay, dapat wala ka pinag-aalalahan. Amen? But in everything, by prayer. So, imbis na mag-alala, magdasal. And supplication with thanksgiving, may kalakip na pasasalamat. Hindi mo pa natatanggap, nagpasalamat ka na. Let your requests be made known to God. Paalam mo daw sa Diyos kung anong request mo. Wala kang sapatos, wala kang pang tuition, wala kang pamasahe, paalam mo daw kay Lord. And ito ang unang mangyayari, ito na yung pangako, and the peace of God, which surpasses all understanding. Yung kaba mo na wala kayong kakainin bukas, mawawala yan. Amen? Mapapalitan ng kapayapaan. Amen? The peace that surpasses all understanding will guard your hearts. Hindi lang ang puso mo, hindi lang mawawala ang kaba mo, pati isip mo, gagabayan ng Panginoon. O hindi mo naalala, merong may utang sa'yo. O babayad na siya ngayon. Amen? Papaalala niya sa'yo, ang pagpapala niya, ang biyaya niya sa'yo, will guard your mind and heart, or hearts and mind, through Christ Jesus. Pangako yan ni Lord. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Manalangin ka na lang. Amen? And what are you doing? When you are doing that, nananalangin ka, imbis na mag-alala ka, you are partaking of His divine nature. Si Lord hindi nag-aalala. Si Jesus hindi nag-alala, nanalangin siya. Amen? Amen po ba? O ito, bigyan ko kayo ng isa. Fresh na fresh lang. So, nangyari ito sa Dubai. Pagkatapos mami, magpasyal ng aking anak. 2 po kami. So, yung anak ko nagda-drive. Hinatid niya na ako dun sa aming lugar, saan ako matutulog. Okay?
Mga alas 10 po yun ng gabi. Okay? Pagkatapos sabi niya sa akin, Ma, may lakad pa kami ng kaibigan ko. Sabi ko, sige. Sabi ko ganyan. So umalis siya. No? 10 o'clock yun. Aba, nagising ako 1 o'clock, wala pa. 1 a.m., wala pa. Nasa Dubai kami, mali ko, saan ko siya hahanapin, di ba? So, kumatok ang kaba. Sabi mo sa katabi mo, kumatok lang. Kumatok pa lang. Ito yon, huwag niyong patutuloyin. Amen? Kumatok pa lang eh. Huwag niyong binubuksan ang pinto. So, kumatok po ang kabasahan. Sabi ko, 1 o'clock, wala pa. Tapos naalala ko, salita niya, huwag ka mag-alala. Manalangin ka. So I said a very short prayer. Hindi na ako umupo. Nakahiga pa rin ako, Lord, ingatan niyo po ang aking anak. Huwag siyang mapapahamak. At ibalik niyo po siya dito ng ligtas. And then, nakatulog na ako. Bakit ako nakatulog? And the peace of God, which surpasses all understanding. Pagkatapos mo nalangin, ikinas mo na kay Lord ang problema mo, kapayapaan ay bibigay niya sa iyo. Kaya nakatulog ako. Amen? So, hindi ako nag-alala. Hindi po ako nag-alala. Natulog po ako. Alright? Pagdating ng alas 2, ayun, nandun na siya. Sayang naman kung buhat 1 o'clock hanggang 2 o'clock nag-alala ako. Amen? Bakit hindi mo na lang ipagkatiwala kay Lord? Sumasagot ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. Amen? Come on, let's bless the Lord. So that is how we participate, we partake, amen, of the divine nature. Jesus never worried. He only prayed to the Father. Amen? So pag hindi ka nag-aalala, you are participating in the divine nature. These are the perks of sharing in the divine nature. Ang hirap kaya mag-alala. Ang sakit sa ulo at sakit sa dibdib. Diba? Hindi ka makatulog. Ang sarap matulog. Manang-mana kay Jesus. May bagyo na, tulog pa rin. Amen? It's so good when you partake or participate in the divine nature of God. Kung may magre-reklamo, magkwento mo to sa iba, sabihin, anong klaseng magulang ka? Hindi ka man lang nag-alala? Hindi ka man lang nagtawag? Hindi mo man lang hinanap? Saan ko hanapin yun? Sa Dubai yan? Saan ko hanapin? Di ba? Hindi po ako ganon kasi hindi po ako negative thinker. Hindi po ako ganon. I have the mind of Christ. I choose to use the mind of Christ. Kaya hindi ako mag-aalala. Amen? So, you can think the way the world thinks, but that's a loss. Or, you can do better. You can think the way Christ thinks. You have the mind of Christ. Sabi mo sa katabi mo, you have the mind of Christ. Amen? And by that, we participate in the divine nature of God. Bakit? Nakinig ka sa salita, pinaniwalaan mo, at sa pangako niya, tayo ay nagtiwala. Hinding-hindi kapapalya. Amen? Dahil ang Diyos hindi pumapalya. Amen po ba? So, brothers and sisters, you will take the promises of God to heart. You will just trust it. Lalabas ka ditong tagumpay. May problema ka ba? Ito sabihin ko sa'yo, tagumpay ka na. May sakit ka ba? Magaling ka na. May problema ka ba? May solusyon na ang problema mo. Hindi mo kailangang matakot. Ang Diyos ang may sagot sa'yo. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong sitwasyon, ang lahat na iyong problema, ang iyong pangangatawan, pagkatiwala mo sa Kanya. And you come out of this place an overcomer, more than conqueror, a joyful child of God. And everybody says, amen and amen. Come on, bless Him. He deserves the praise. That is our Father God and our Lord Jesus Christ. He has given us all things. Kaya nga talaga pupurihin mo ang ating Diyos. Talagang napakabuti ng ating Diyos. So I'd like to invite you to sing this song once again. This is our response to Him. After hearing this, talagang sabihin natin sa Kanya, tunay nga, napakatapat mo, Panginoon. Sabihin natin lahat, tapat ang ating Diyos. Tayo mo'y tumayo.
sing the song. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Yes. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Come on, purihin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Thank you, Lord. Oh Diyos, kaya O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati ng umay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Mag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Yes, Lord. Dakila ang tunay, Panginoon. Maraming salamat. At kung ikaw ay narito ngayon, hindi mo pang nagagawang tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Hindi mo pa naidideklara, Jesus, ikaw ang aking Panginoon. This is the wonderful opportunity. The Lord is giving you this opportunity to make Jesus your Lord, to declare Him as your Lord.
sabihin mo lang, napakasimple, if that is your decision right now, that you choose to believe in Jesus because you heard that Jesus already has given you everything. He has forgiven your sins at the cross of Calvary. Yan pong ginawa niya. Wala ka kailangang gawin, kundi tanggapin lang siya bilang Panginoon. And if that is you today, sabihin mo lang sa maiksing panalangin, you can join me right now, sabihin mo, Jesucristo, ikaw na ang aking Panginoon. Dinideklara kita ang Panginoon ng buhay ko. Ikaw na ang tagapagligtas ko. Salamat at binayaran mo ang aking mga sala. Pinatawad ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa buhay ko. Nananampalataya ako sa iyo. I believe I am forgiven. I believe I am now saved. I believe I am a child of God. Ito ang aking deklarasyon. Ito ang aking paniniwala sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, bless the Lord. If you said that prayer, you are already saved. Amen? You are saved. As simple as that. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan, manampalataya ka lang sa Kanya. Naghahanap ka ng pagbabago, mangyayari yan. Makinig at makinig na salita ng Diyos. Magbabago ang buhay mo. Amen? But know today that you are already saved. And everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y maupo sandali. And it's time to grace give. Masaya po ba tayo? Because when we give, we should be of cheerful hearts. Amen po ba? Walang pinipilit, kundi lahat po ay ang sambit lamang ay for we know the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? That though He was rich, yet for your sakes, para po sa atin, He became poor so that you might be rich. Sabi mo nga, I am rich. Naniniwala po ba tayo? Amen. Lalabas ka ditong napakayaman. Amen? Praise God. So let me read this to you in Philippians 4:17. Tingnan niyo po ito. May pangako rin po dito. Pakinggan niyo lang po mabuti. Ang sabi dito ni Paul, not that I seek the gift. Hindi siya naghahanap ng gift para sa sarili niya. But I seek the fruit that abounds to your account. Sa ating pagbibigay, ang balik po ay sa inyo. At hindi lang po parehas, it abounds to your account. Yun po ang sabi ni Paul. Indeed, I have all, sabi niya, nasa akin ang lahat. Nag-a-abound din ako, sabi niya. I am full, punong-puno na, sabi ni Paul, having received from Epaphroditus the things sent from you. Tingnan niyo po, yung binigay na po, yung binigay na offering sa kanya, ang tawag po dito, a sweet-smelling offering or a sweet-smelling aroma. Mabango po yan sa amoy ng ating Diyos. An acceptable sacrifice. Sabihin natin lahat, acceptable. Well-pleasing to God. Sabihin natin lahat, well-pleasing sa Diyos. So, ang ating pagbibigay pala ay well-pleasing, it is acceptable, and it's a sweet-smelling aroma. And look at this, dahil nakapagbigay, ang sabi po ni Paul, nakasama po sa pangako ng Diyos, and my God, ito po ang pangako, shall supply all your need. May pangangailangan ka ba? Lahat ng iyong pangangailangan, isusupply niya according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? So yan po ang pangako. It is up to us to partake of the divine nature na lahat nasa atin na. How? By believing what the Word of God says. Amen? So as we believe today, let us give without any obligation. Hindi tayo obligado magbigay. But we want to give because we know this is a sacrifice that is well-pleasing to God. At pag nagbigay tayo, my God shall supply all your needs. Kung may pangangailangan tayo, bukod sa kung anong meron na tayo, the Lord shall supply all your needs. Amen? According to His riches in glory by Christ Jesus. Let us pray. Father, we thank you. Oh, how good it is to know your promises and that your promises are true. Tapat ka, Panginoon, kaya walang pagdududa sa aming puso.
Maging sa pagbigay namin ngayon, alam namin this is well-pleasing to you, a sweet-smelling aroma, acceptable unto you as we give, Lord God. Hindi kami magsisisi, kundi kami magagalak dahil sa kabutihan mo sa amin at sa iyong mga pangako, hindi naglalaho sa aming buhay. Maraming salamat. We believe, we receive that we are already blessed and rich in the name of our Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.